Kabanata 981. Inilabas ni Zeta ang isang pistol. Protektahan si Madam Knowles. Ilang mga bodyguard ang binaril at bumagsak sa lupa habang ang mga lalaking nakaitim na may maitim na kutis ay lumabas mula sa mga anino. Binaril nila ang lahat na nakikita gamit ang mga submachine gun sa kanilang mga kamay. Itinulak ni Zeta si Madam Knowles papunta sa cruise ship, kinuha ang kanyang baril, tumingkayad sa hagdan, at binaril ang papalapit na mga lalaki. Tinakpan ng ilang bodyguard si Madam Knowles habang nakasakay siya sa barko at sinigawan ng mga tripulante, "Paandarin ang barko, bilasan mo." Babalik na sana ang crew sa cabin ngunit binaril kaagad, at nabahira ng dugo ang salamin sa deck habang ang mga katawan ng crew ay diretsyong nahulog sa dagat. Nakita ni Madam Knowles na may nakatutok sa kanya sa dilim at hinayla ang bodyguard sa likod niya para harangan ang putok. Tumagos ang bala sa ulo ng bodyguard, at tumalsik ang dugo sa buong katawan niya at nadungisan ang katawan niya. Gumapang si Madam Knowles sa cabin at nilock ang pinto, ngunit napapalibutan siya ng karagatan at karagatan lamang, kaya't hindi siya makakatakas kahit kailan. Si Zeta ay nasugatan at tumakbo papunta sa barko habang nilalagyan ng pressure ang kanyang mga sugat. Habang ginagawa niya iyon, isang tripulante ang itinulak at ibinaba sa ikalawang palapag ng deck at ibinagsak sa harap niya. Medyo namutla siya, itinaas ang ulo, at nakita si Tristan na nakatayo sa ikalawang palapag ng deck, humihit-hit ng sigarilyo. Naglabas siya ng pistol at itinutok sa ulo niya. "Tris," nanginginig na tinitigan siya ni Zeta, habang mukhang kalmado ang ekspresyon ni Tristan habang hinihila ang gatilyo. Tumagos ang bala sa kanyang dibdib at dumiretso sa puso, at dahan-daang napaatras si Zeta habang unti-unting lumalawak ang kanyang mga pupil. Nang marinig na hamupa na ang putok ng baril sa labas, dahan-daang tumayo si Madam Knowles na nakasquat at nakasandal sa pinto. Sino ang mga taong iyon? Ipinadala ba ni Thomas ang kanyang mga tauhan upang gumawa ng isang hakbang laban sa akin? Pero imposible iyon. Hindi sila kamukha ng mga lalaki ni Thomas. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari sa labas, kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang bolt ng pinto. Gayunpaman, gusto niyang ilock muli ang door bolt ng makarinig siya ng mga yabag na nagmumula sa kabilang bahagi ng pinto, ngunit sinipa ang pinto mula sa labas. Napaatras si Madam Knowles, at ang lalaking pumasok sa kwarto ay walang iba kundi si Tristan. Natigilan si Madam Knowles, ngunit sa pag-iisip ng kung ano, pinatahimik niya ang kanyang tono. "Tristan, Tris, nandito ka para iligtas ako, di ba? Alam kong kasalanan ko. Hindi dapat ako nagtrato sa iyo tulad ng ginawa ko, at hindi ko dapat pinakita sa iyo ang galit ko sa iyong ama." Tumayo si Tristan sa kwarto, laming-galinga sa paligid, at hindi napigil ang matawa matapos marinig ang pahayag ni Madam Knowles. "Ano bang iniisip mo na nandito ako para iligtas ka? Ikaw ang anak ko." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Madam Knowles, at unti-unti siyang naging emosyonal. "Ako ang iyong ina, at ako ang pinakamamahal na tao na mayroon ka sa mundo ngayon. Sinasabi mo ba sa akin na iiwan mo ako para mamatay dito, o balak mo akong patayin?" "Hindi kita papatayin." Naglabas ng panyo si Tristan at walang ekspresyon na pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa likod ng kamay. "Sinabi ko nga sa iyo na tumatanda ka sa araw-araw, at oras na para mag-isip ka tungkol sa mga huling yugto ng iyong buhay." Napaatras si Madam Knowles. "Ikaw, anong balak mong gawin? Tris, hindi mo kayang trituhin ng ganito ang nanay mo." Dalawang lalaking nakaitim ang bumungad sa pinto. Kumaway si Tristan, at humakbang sila at tinakpan ng itim na hood ang ulo niya bago siya dinala. Nang muling magising si Madam Knowles, nakita niyang nakakulong siya sa isang silid na tila isang selda ng kulungan, at napakaraming ingay ang nakapalibot sa kanya. Binuksan ang pinto ng kwarto, ngunit may bakal na gate sa labas ng pinto, at nakita ni Madam Knowles si Tristan sa bintana ng bakal na gate. May narealize siya at gamulong-gulong na siya palabas ng kama habang nanginginig ang katawan niya to the point na medyo naninigas at clumsy ang mga binti at paa niya. Tris, ikukulong mo ba ako? Paano mo ito ipapaliwanag sa publiko kapag nalaman nilang nawawala ako? At balak mo bang ikulong ang iyong ina sa kakaibang lugar na ito?" Napangiti si Tristan. "Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa media na inatake ka at na-trauma sa pag-iisip, kaya kailangan mong manatili dito para sa paggamot." Tris, naubos ang dugo sa mga pisngi ni Madam Knowles. "Hindi, huwag kang umalis, na sa asylum ako. Nakikiusap ako sa iyo." Isang bakas ng emosyon ang bumungad sa mga mata ni Tristan, ngunit agad itong nawala nang maalala niya ang nakaraan. "Maaari mong i-enjoy ang natitirang bahagi ng iyong buhay dito.
Kabanata 982. Tumalikod na si Tristan at umalis. Kahit na sumigaw si Madam Knowles at naghisteryoso na nagmumura mula sa loob ng silid, hindi man lang siya tumigil kahit isang segundo. Kasabay nito, lahat ng media sa Yar Amor ay nagulat na si Madam Knowles ay sinalakay at nahuli sa gitna ng crossfire. Mula noon, siya ay na-diagnose na may PTSD at ipinadala sa isang sanatorium para sa paggamot. Tulad ng para sa eksaktong lokasyon ng pasilidad, wala kahit isang reporter ang nag-usisa ng sapat upang makuha ang ilalim ng piraso ng impormasyong iyon. Sa Baseburg, sa pribadong paaralang elementarya, magsisimula ang winter break sa loob ng 3 araw. Inaabangan ito ng lahat ng estudyante sa paaralan. 4 o 5 estudyante pa nga ang pinag-uusapan kung ano ang dapat nilang gawin sa break. Lumingon si Lisa sa likod at nakita si Daisy na masungit na nakahiga sa desk, kaya lumapit siya at nagtanong, "Daisy, masama ba ang pakiramdam mo?" Tumangala si Daisy sa kanya, saka humiga ulit. "Ayos lang ako. Wala lang akong ganang gumalaw." Tumawa si Lisa. Lumabas si Colton sa pintuan ng silid-aralan na may dalang basketball. "Daisy," parang dismayado si Daisy. "Anong gusto mo? Tara na. Ihahatid kita doon para maglaro ng basketball. Di ba sabi mo gusto mo akong hamanin sa one-on-one match? Kaya gusto mo bang matutong maglaro o hindi?" Inikat niya ang basketball sa kanyang mga daliri, itinaas ang kanyang mga kilay, at mukhang gwapo at medyo nandidiri. Naiingit ang mga kaklase nila sa stunt na katatapos niya lang gawin, at maraming babae ang natulala sa alindog niya. Si Colton ang vice president ng klase, may magagandang marka, at mahusay din sa sports. Not to mention na sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang posisyon bilang top student sa klase mula nang umalis si Noel Ace. Tila walang pakialam si Daisy. Susubukan na sana ni Lisa na hikayatin si Daisy, ngunit mas kilala ni Colton ang kanyang kapatid kaysa kay Lisa, kaya hinablat niya ang basketball at pinukaw siya. "Daisy, sinasabi mo ba sa akin na hindi ka nang ahas na matuto nito ngayon dahil natatakot kang matalo sa akin?" Uuwi na si Waylon, at siguradong duwag ang itatawag niya sa iyo sa pagbalik. Ipinatong ni Daisy ang mga palad sa desk at tumayo. "Hindi ako duwag. Pupunta ako at makipaglaro sa iyo ngayon." Ngumisi si Colton nang matagumpay niyang naihilas ang atensyon ni Daisy. Lumipas ang oras, nagsimula na ang winter break sa isang kisap mata, at sa wakas ay nakabalik na si Waylon sa Slakova. Dinala ni na Maisie at Nolan ang 2 bata sa airport para salubungin sila, at nakita nila si Hans na in-escortan si Waylon palabas ng arrival terminal. Hindi nagtagal pagkarating nila sa airport. Mahigit 3 taon nang hindi nakita ni Quincy si Hans. Kaya naman, nagyakapan ang magkapatid nang magkita sila. "Waylon! Waylon!" Si Daisy at Colton ay tumakbo patungo kay Waylon. Tumayo sila sa harapan ni Waylon at tinitigan siya ng matagal. Itinagilid ni Daisy ang kanyang ulo. "Waylon, bakit naging tan ka? Looked so fair when he left 3 years ago, but he has such a healthy complexion." Si Colton ay sobrang inggit sa kanyang kapatid. "Waylon, ang cool ng kutis mo, at parang tumangkad ka." Si Colton ay 8 taong gulang, at nakatayo na siya sa taas na 5 talampakan, kaya naging matangkad siyang lalaki sa klase, ngunit mas maikli pa rin siya ng kalahati ng ulo kaysa kay Waylon. Ang isa ay gustong malaman ang higit pa tungkol sa kanyang kutis, habang ang isa naman ay gustong magsalita tungkol sa kanyang taas, lahat na naging dahilan upang bahagyang hindi makapagsalita si Waylon sa ilang sandali. Lumapit si Hans sa kanilang tatlo at nagpaliwanag na may malawak na ngiti. Ginugol ni Master Waylon ang halos lahat ng oras niya sa pagsasanay sa ibang bansa, kaya normal lang ang pagiging tanda at paglaki ng paglaki. Huwag nating kalimutan na ang mga katangiang ito ay nagmumukha siyang makong teenager. Mas tan pa ang tatay mo kaysa kay Waylon noong sumailalim siya sa pagsasanay noon. Humalaklak ang 2 bata at nagtawanan. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. "Hans, ha!" Bumalik sa katinoan si Hans, napakamot sa ulo, at ngumiti. "Ha? Narinig mo lahat, Mr. Goldman." Lumapit si Maisie kay Waylon. Hindi na niya kinailangan pang yumuko para haplasan ang ulo nito. "Pagod ka ba?" Umiling si Waylon. "Hindi." Lumapit si Nolan at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Ang batang ito ay naging mas gwapo at mas katulad ko ngayon na siya ay tanned." Kabanata 983. Medyo nasaktan ang pagpapahalaga sa sarili ni Colton. "Ibig sabihin hindi ako gwapo." Tumawa ng malakas si Hans at tinapik ang ulo ni Colton. "Gwapo ka rin pala. Yung kuya mo lang ang may konting edge sa'yo, hahaha." Masayang umalis ang pamilya sa airport.
Muling nabawi ang buhay na kapaligiran ng pamilya ng Goldman. Nakinig si Nicholas kay Hans na nagkukwento ng mga nakakatuwang kwento na kanilang nakatagpo sa ibang bansa at masayang nagtawanan sa sala. Sumenya si Nicholas, hiniling na lumapit si Wayland, pinagmasdan niyang mabuti ang bata ngunit gwapong batang ito, at nakaramdam ng labis na kasiyahan. Ito ang aasahan ko sa isang anak ng mga Goldman. Tiyak na marami kang naranasan noong nasa ibang bansa ka, Wayland. Ngumiti si Wayland. Hindi ako masyadong nagdusa, Lolo. Namumula ang mga mata ni Nicholas, at tinapik niya ng mariin ang balikat ni Wayland. Ang iyong lolo sa tuhod ang may mataas na pag-asa para sa iyo. Isa siyang napakatigas na matandang mahirap i-please, kaya malamang na mahirap para sa iyo na tiisin ang lahat ng hirap na ibinato niya sa iyo habang nasa tabi ka niya. Pumasok sina Nolan at Maisie sa sala, at tinanong ni Nicholas, nasaan sina Colton at Daisy? Nasa labas sila sa looban, nakangiting sagot ni Maisie. Tumango si Nicholas. Itong tatlong bata na ito ay matagal nang hindi nagsama. Kaya dahil nagkakaroon sila ng winter break, dapat nating hayaan silang mag-relax ng husto. At, Nolan, tumingin siya kay Nolan. Iminumungkahi ko na isagawa natin ang inyong kasal sa panahon ng tagsibol, sa paligid ng holiday ng Pasko ng pagkabuhay. Si Z ay kasal sa Goldman sa loob ng 3 taon, at kayong dalawa ay tumuntong sa ika-4 na taon, kaya iyon ay isang bagay na utang natin sa kanya. Nagkatinginan sina Nolan at Maisie. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie at tumawa. Huwag mo nang alalahanin iyon, Dad. Tiyak na hindi ko pababayaan si Maisie pagdating sa seremonya ng kasal namin. Nakagawa na kami ng mga plano para dito. Ang sarap pakinggan. Mapagbigay na nagpatuloy si Nicholas. Ang pera ay hindi kailanman naging issue sa Goldmans, kaya kailangan nating makabuo ng isang bagay na maganda at kaakit-akit upang ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Napangiti si Maisie sa kahihiyan. Talagang mag-ama sila. Pareho pa nga sila ng iniisip. Ang mga gabi ng taglamig ay medyo mabilis na dumilim, at ang mga bukid at kagubatan na may dilaw at orange na gradient ay natatakpan ng manipis na ambon. Napakagulo ng bayan sa gabi, lalo na't katatapos lang ng Pasko. Makikita pa rin sa buong lugar ang mga Christmas tree at mga dekorasyon. Si Maisie ay namasyal sa kakaibang bayan kasama si Nolan at ang kanilang 3 anak. Tumingin siya sa buhay na mga lansangan at nagulat siya. Hindi pa ako nakakabisita sa lugar na ito ng gabi. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Nagiging ganito kasigla lang ang bayang ito tuwing Pasko, Bagong Taon, at Winter Festival. Sinaman siya ng tingin ni Maisie. Sinasabi mo bang namiss ko ito sa nakalipas na 3 taon? Napangiti si Nolan. Talagang namiss mo ito, ngunit maaari nating bawiin ito sa susunod. Nang makakita si Daisy ng isang nagtitinda ng cotton candy, nakaramdam ito ng nobela at napukaw ang kanyang curiosity, kaya tumakbo siya habang sinusundan siya ni Colton at Wayland. Tumigil si Maisie at hinayla si Nolan. Gusto ko rin. Tumango si Nolan. Sige, ang may-ari ng maliit na tindero ay gumawa ng ilang cotton candies para sa pamilya ng 5. Hinawakan siya ni Daisy at nagbigay ng matamis na ngiti. Salamat mister, sobrang sweet. Kinagat niya ng kaunti ang malaking cotton candy, tiningnan niya ang malaking bulaklak na gawa sa cotton candy, at nag-aatubili na ubusin ito. Hinawakan ni Maisie ang bulak sa kanyang kamay, tinikman ito, at tumingin kay Nolan. Hindi pa ako nakakakain ng cotton candy bago ito. Tinitigan siya ni Nolan. Sinubukan ko noong bata ako. Ang nanay ko ang nagdala sa akin dito para bumili. Tay, madalas ka bang dinadala ni Lola dito? Tanong ni Daisy. Isang mahinang tango at bahagyang ngiti sa mukha ang tugon ni Nolan. Hindi na mukhang tense ang ekspresyon niya nang banggitin niya ang kanyang ina. May tulay pa sa unahan. Isang matandang lalaki ang tumutugtog ng cello sa tulay, at ang mga ilaw sa magkabilang gilid ng tulay ay tila malabo habang ang tubig ay lumalagaslas sa ilalim ng tulay. Tumakbo sina Daisy at Colton sa tulay, at ang malamig na simoy ng hangin sa taglamig ay bumuhos sa kanila, na naging sanhi ng pag-urong ng dalawa ng kanilang mga leeg sa kanilang mga jacket. Kabanata 984. Colton, ano ang mga iyon? Itinuro ni Daisy ang stall sa ilalim ng tulay na nagtitinda ng mga parol sa ilog. Ang mga parol ay mukhang makulay, ang iba ay parang mga hayop, habang ang ilan ay parang mga bulaklak at halaman, ngunit lahat ng mga ito ay napakapino at maganda. Lumapit si Maisie sa kanila. Iyon ay mga parol ng ilog. Nay, gusto kong maglagay ng ilang parol sa ilog. Napakurap-kurap si Daisy, mukhang curious.
Makikitang bumuti ang mood ni Daisy kamakailan, kaya pumayag si Maisie sa kanyang kahilingan upang hindi mapatay ang kanyang kalooban. Maaari kang pumunta, ngunit mag-ingat. Huwag kang maglaro sa tabi ng ilog. Kinaladkad ni Daisy sina Waylon at Colton at tumakbo sa ilalim ng tulay na bato. Napatingin si Maisie sa kanila. Napaka-energetic nila. Pinulupot siya ni Nolan sa braso. Gusto mo bang sumama sa kanila? Tumanggi si Maisie na gawin iyon, ngunit hinayla siya ni Nolan, at pareho silang pumunta sa ilalim ng tulay. Maraming bata sa ilalim ng tulay kasama ang kanilang mga magulang. Maraming hiling ang nakasulat sa parol ng ilog. Bagamat hindi sila matutupad ng paggawa nito, ginagawa ito ng mga taong iyon para sa isang pakiramdam ng kaliwan. Pinili ni Nolan ang isang hugis puppy na parol para kay Maisie, ngunit tinanong niya ito pagkatapos matanggap ito, bakit mo ako bigyan ng puppy lantern? Mukhang ikaw. Lumapit siya sa tenga niya habang sinasabi iyon. Kakagaitin mo tuwing asar ka. Itinulak siya ni Maisie, at tumawa ang matandang babae na nagtitinda ng mga parol. Mukha kayong batang mag-asawa. Itinoden kayo para sa isa't isa. Napangiti si Nolan. Mayroon kang perpektong paningin, ginang. Kinuha ni Maisie ang isang itim na Crayola at may sinulat sa parol ng ilog. Sinubukan ni Nolan na sumandal para sumilip, ngunit hinaranggan siya nito. Huwag kang tumingin. Siya scoffed, napaka-chismoso mo. Nagpout si Maisie. Walang hiling na matutupad sa sandaling basahin ito ng iba. Napangiti si Nolan. Pagkatapos ay naglakad si Maisie patungo sa pampangdala ang parol ng ilog pagkatapos niyang isulat ang kanyang hiling. Sa oras na ito, 12-dosenang parol ng ilog ang bumababa mula sa itaas na batis, at ginawa nilang parang kalawakan ng ilog. Pinakawalan niya ang parol ng ilog, pinanood ang parol na umaagos, at tumawa na parang inosenteng bata na parang may bulaklak na namumukadkad sa kanyang puso. Tumayo si Nolan sa gilid at tinitigan siya, siya lang ang nakaagaw ng atensyon niya sa sandaling ito. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Barbara ang Boucher Manor kasama si Helios. Medyo hindi siya mapakali bago naglakad sa entrance. Kinuyam ni Helios ang kanyang kamay at inaliw siya, magiging maayos din. Tumango siya at tumango sa sala kasama niya, at tumango ang mayordomo at mga katulong para salubungin siya. Nakaupo lahat sina Elder Master Boucher, Yael, at Christina sa sopa. Nang makitang isinama ni Helios si Barbara, hindi maitago ni Christina ang kanyang ngiti kahit isang segundo. Lumapit si Barbara sa mga matatanda at binati sila ng maingat sa ilalim ng kanilang direktang tingin. Nakangiting sabi ni Yael, "Take a seat. Magkakilala na kami ng tatay mo noon pa man, kaya hindi mo na kailangan pang kabahan." Dagdag ni Christina at sumulyap kay Helios. "Helios, maging gentleman ka." Dinala ni Helios si Barbara sa sopa para maupo. Itinawid ni Barbara ang kanyang poster at hindi nang ahas na kumilos ng basta-basta. Pagkatapos ay may naalala siya at nagmamadaling inilagay ang kahon ng tsaa na dala niya sa mesa. O siya nga pala, dinalhan kita ng best-scented tea na inaalok ng Asperia. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo ni Elder Master Boucher, ngunit narinig ko mula kay Helios na mahilig kang uminom ng tsaa. Tinanggap naman ito ni Christina. Tatanggapin namin ng masaya ang anumang bagay. Kung tutuusin, ang mga pag-aalala ang mahalaga. Tumikim si Richard at ibinaba ang dyaryo. Kung ikukumpara sa kanyang anak na lalaki at manugang na babae, siya ay medyo walang pakialam. Helios, bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito noong una pa lang? Ipinaliwanag ni Christina sa ngalan ng kanyang anak, Taytay, kamakailan lang napagpasyahan ni Helios at Barbara na magsama, kaya abala pa rin sila sa pagde-date at pagkilala sa isa't isa. Idinagdag ni Helios, "Oo, bukod pa, kinailangan kong hintayin si Barbara na maging mas komportable sa pag-iisip tungkol sa pagbisita din sa iyo." Ngumuso si Richard at inilayo ang mukha niya. "Kung hindi dahil sa patuloy na pagpupumilit ng iyong ina, dadalhin mo pa ba siya? Natatakot ako na pipiliin mong patuloy na itago siya sa amin." Kabanata 985. Napasulyap si Helios kay Barbara at inilagay ang kamay nito sa likod niya. "Hindi rin magtatagal bago ko ibunyag ang aming relasyon. Kahit hindi nalaman ni inay. I'd still announce that I have a girlfriend when I quit the entertainment industry." Nang may sasabihin sana si Elder Master Boucher, pinutol siya ni Yael at unang nagsalita. "Dahil nakabalik na ang lahat, dito na lang kayo maghapunan ngayong gabi. Helios, ipakita mo kay Barbara ang paligid ng bahay at ipakilala siya sa lahat kapag may oras ka." Tumango si Helios ngunit dinala muna si Barbara sa kanyang silid.
Tiningnan ni Barbara ang mga poster sa dingding, halos lahat ay kanya, at ang hindi mabilang na mga trepeo na nakadisplay sa bookshelf, na pawang mga parangal na napanalunan niya sa industriya ng pelikula sa mga nakaraang taon. Mayroon ding mga magazine, panayam, at mga ginupit na artikulo sa pahayagan tungkol sa kanya. Kinuha niya ang isang libro at binuklat iyon. Denodokumento nito ang paglalakbay ni Helios nang sumikat siya sa edad na 18. Tumawa siya. Ang batang ito ay hindi katulad mo. Pumunta si Helios sa likod niya at kinuha ang magazine mula sa kanya. Mag-elaborate ka, lumongon si Barbara. Napanood ko pa nga ang youth drama mo noong 15 years old ako. Isinara ni Helios ang magazine at tumawa. O talaga, nilaibat siya ni Barbara, lumapit sa desk, kinuha ang isang frame ng larawan, at inilagay ito sa harap ni Helios. Ito ay medyo surreal pa rin sa akin. Ako talaga ang nagmamay-ari ng dream lover ng bansa. Bigla siyang binuhat ni Helios, inilagay siya sa desk, at itinukod ang magkabilang braso niya sa desk, ikinapit siya sa gitna. Kung gayon masaya ka ba? Oo, ibinaba ni Barbara ang larawan at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Kung gayon, hindi ba ako nagiging kaaway ng publiko ng daan-daang milyong kababaihan? Hinalikan siya ni Helios, pero nasa iyo pa rin ako. Ibinaba ni Barbara ang kanyang tingin, marahan siyang itinulak palayo, at gumuhit ng tuwid na linya gamit ang kanyang mga daliri pababa sa kanyang mga kilay, ang tungkin ng kanyang ilong, at ang kanyang mga labi. Akala ko noon, hinding-hindi ako magpapakasal kahit kanino. Baka kasi hindi ko na-encounter ang lalaking gusto kong pakasalan. Hinawakan ni Helios ang kamay niya at hinawakan ito sa kaliwang dibdib niya. Kung gayon, paano naman ngayon? Tumingin sa kanya si Barbara at tumawa. Hindi naman siguro totoo yun ngayon. Baka gusto kong pakasalan ang sarili ko balang araw. Ngumiti si Helios at niyakap siya. Bumagsak si Barbara sa kanyang yakap, at ang pisngi nito ay nakapatong sa kanyang mga balikat habang niyayakap siya ng mahigpit. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito masisisi kung hindi niya siya naprotektahan noong sila ay mga bihag ni Tony, ngunit hindi niya pipiliin na makasama ito. Iyon ay dahil minsan ay anabangan niya ito ngunit nabigo. Kaya naman, kapag ginawa ng taong iyon ang inaasahan niyang gagawin niya, iisipin niyang siya ang soulmate niya. Ngunit noong sila ay nasa ospital, gusto niyang managot sa kanya dahil lamang sa pagkakasala. Kaya paano siya papayag? Kaya naman naisip niya kung paano lalapit sa kanya at naisip niya ang ideya ng pagkuha ng inumin sa isang bar. Bago ang Winter Festival, dinala ni Maisie ang 3 Rugrats sa bahay ni Kennedy para kumain. Niyakap ni Daisy si Safi at manghang-mangha na tinitigan ng sanggol sa kanyang mga bisig gamit ang magandang mga mata. Lahat ba ng mga sanggol ay napakaliit? Si Maisie ay tumulong sa kusina nang lumingon siya at sinabi kay Daisy, ikaw at ang iyong mga kapatid ay napakaliit din noong kayo ay mga sanggol. Napakurap-kurap si Daisy habang si Safi naman ay sinisipsip ang sariling hinlalaki habang nakakulong sa mga bisig ni Daisy. Ang mga mata ng sanggol ay mukhang napaka-inosente at dalisay habang nakatingin kay Daisy nang may pagtataka, humahadjijek paminsan-minsan. Naranasan ni Daisy ang pakiramdam ng pagiging isang nakatatandang kapatid na babae, at napakanobela nito para sa kanya. Gayunpaman, nang lumapit sina Colton at Waylon, biglang umiyak si Safi. Waylon, Colton, tinatakot mo si Safi. Pinoprotektahan ni Daisy si Safi sa kanyang mga bisig. Ang dalawang magkapatid ay nakaramdam ng labis na kasalanan at naagrabyado dahil wala silang nagawa. Tumingin si Kennedy sa mga bata at tumawa. Subukan mo lang umiti kay Safi. Hihinto siya sa pag-iyak kapag ginawa mo iyon. Napagtanto ni Colton ang mali niyang ginagawa at tinawanan si Safi. Dahil dito, tumigil sa pag-iyak si Safi at tinakpan ang kanyang bibig, ngunit ang mga sulok ng kanyang mga labi pagkatapos ay kumikibot at nagsimula siyang umiyak ng mas malakas. Kabanata 986. Natigilan si Daisy. Napaka-weirdo ni Colton. Nang marinig ni Waylon ang pagtunog ng doorbell, lumingon siya para buksan ang pinto at nakita niyang sina Riley at Barbara iyon, parehong may dalang pagkain. Hindi pa nakita ni Barbara si Waylon noon at naisip niya na siya si Colton, ngunit may pagkakaiba, bakit nagkulay kayo manggika? Tumawa si Riley. Hindi siya si Colton. Kapatid niya yon. Nandyan si Colton. Tumingin si Barbara at nakita sina Colton at Daisy sa bahay. Hindi naman nakakagulat dahil magkamukha sila. Godmother, Tita Barbara, nandito na kayo. Kumaway si Colton. Nang mainam na ang pagkain, nagsimula silang maghanda para sa dinner barbecue.
Sina Barbara at Daisy ay nakikipaglaro kay Safi habang tinulungan ni Colton at Waylon ang kanilang ina na simulan ng apoy. Tinuhag ni Riley ang beef at lumapit kay Waylon nang makita niya kung gaano siya kaseryoso. 3 taon ka na bang sumasailalim sa pagsasanay sa militar? Napatingin si Waylon sa kanya. Parang ganon. Tumango si Riley at tinapik ang balikat niya. Ngunit ang mga lalaki ay mas maganda kung kulay kayo manggi. Tingnan mo si Colton, para siyang babae. Gusto ko lang siyang kurutin. Godmother, hindi magandang pag-usapan ang tungkol sa akin sa likod ko. Biglang sumulpat si Colton sa tabi ni Riley at pinatalon siya. Nako, pasensya na, sa susunod ay magiging discreet ako para hindi mo marinig. Hindi nakaimik si Colton. Oh hindi, naaga ng boses ni Daisy ang atensyon ng lahat. Inihiga niya si Safi sa couch at parang naiinis. Nagpoop siya. Tumigil si Kennedy sa kanyang ginagawa at nagtungo upang tingnan. Nako, nakalimutan kong palitan ang diaper niya. Pagkatapos ay binuhat niya ito para palitan siya. Naglakad si Riley sa tabi ni Maisie. Mahirap para kay Kennedy na alagaan ang sanggol ng mag-isa. Isa na siyang magaling na ama ngayon, na ginagampanan ang papel ng parehong mga magulang. Sa tingin ko kailangan niyang maghanap ng makakasama. Lumapit si Barbara. Mukhang madali pero talagang mahirap. May anak na siya ngayon, kaya kailangan niyang maghanap ng taong walang pakialam. Napahinto si Riley dahil may sense. Hindi umimik si Maisie habang nagmumuni-muni. Pinakain ni Kennedy ang sanggol sa silid para patulugin siya. Pumasok si Maisie, Uncle Kennedy. Hawak-hawak ni Kennedy si Safi nang lumingon ito sa kanya at ngumiti. Ano ito? Nagsalita si Maisie. Malamang mahirap para sa iyo na alagaan si Safi. Gusto mo bang kumuha ng yaya? Umiling si Kennedy at inilagay ang natutulog na si Safi sa crib. Hindi, ayos lang ako. Hindi na kailangang gumastos ng pera. Madalas naman dito si Tita Samantha, di ba? Huminto siya, saka ngumiti. Hindi ko naman siya kayang istorbohin, di ba? Tumango si Maisie. Totoo yan. May naalala siya nang lumingon siya. Winter Festival na bukas. I guess magdiriwang siya mag-isa. Bakit hindi mo siya yayain na mag-dinner? Nanatiling tahimik si Kennedy ng ilang sandali. Sige, huling sabi niya. Nang oras na para sa hapunan, ang lahat ay nakaupo malapit sa hukay ng barbecue. Ang mesa ay natatakpan ng pagkain. Tinawagan ni Maisie si Samantha. Kaya naman, pinagbuksan siya ng pinto ni Maisie pagdating niya doon. Tita Samantha, natutuwa akong dumating ka. Come in. Ihahatid na sana siya ni Maisie nang bigla siyang hinawakan ni Samantha at tumayo sa may pintuan. Hindi ako papasok. Pwede mo bang palabasin si Mr. Fanan? Gusto ko siyang kausapin. Kabanata 187. Nagtataka si Maisie ngunit hindi nagtanong ng kahit ano. Pumasok siya at may isinigaw. Ibinaba ni Kennedy ang kanyang pagkain at naglakad papunta sa pinto. Tinanong ni Samantha kung maaari niya itong kausapin, at tumango siya. Pinagmasdan sila ni Maisie na naglalakad papunta sa looban, at napukaw ang kanyang pag-uusisa. Agad namang lumapit sa kanya sina Riley at Barbara, lalo na si Riley na sobrang nagulat. Bakit nandito si Tita Samantha? Ngumiti si Maisie at hinawakan ang baba. Bakit hindi siya pwedeng pumunta dito? Ngunit ano ang nangyayari sa pagitan ni Tio Kennedy at Tita Samantha? Mahal ni Samantha si Sapphire at bibisitahin siya kapag may oras siya, ngunit hindi pa siya nakapunta kamakailan. At tumingin sa kanilang dalawa na nag-uusap sa labas ngunit hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ang buong kapaligiran ay parang kakaiba. Ipinatong ni Barbara ang kanyang braso sa balikat ni Riley. Sa tingin ko, pinakamahusay na huwag mag-isip-isip. Kain tayo. Pumayag naman si Riley, at dahil gutom na siya, magandang oras na para kumain ng masarap. Tumayo doon si Maisie at ilang sulyap pa nang maglakad pabalik ang dalawa. Umiihip ang malamig na hangin sa looban. Bagamat nakakot si Samantha ay pink ang mukha niya sa lamig. Natahimik silang dalawa ng ilang minuto, at binasag ni Samantha ang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Baka na-misunderstood ako. Tinitigan siya ni Kennedy, may balak na sabihin ngunit tumigil. Inilagay ni Samantha ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at ipinakita ang isang malungkot na ngiti habang nakababa ang kanyang mukha. Mas maganda kung hindi na tayo magkakontak. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko nakikita kung gaano kakabuti sa akin, ngunit isa kang dakilang tao, at ako ay diborsyado. Nakakatawa ang mga babae, ha? Matatouch kami dahil lang trinato kami ng mas mabuti, pero nasa ganitong sitwasyon tayo dahil mali ang pagkakaintindi ko.
Kaya, mas mabuti kung itigil na natin ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Tumalikod si Samantha at naglakad palayo. Kinulong ni Kennedy ang kanyang kamao at sinundan si Samantha nang papasok na ito sa sasakyan. Sandali, tumigil si Samantha at lumingon para makita si Kennedy, na naglalakad. Nagbaba siya ng tingin at dahan-daang nagsalita. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi talaga ako magaling mag-express ng sarili ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang relasyong ito sa tamang paraan. Inaamin ko nagulat ako sa sinabi mo sa akin. Pinili kong hindi harapin dahil hindi ko alam kung paano ka haharapin. Natahimik si Samantha. Napaiwas ng tingin si Kennedy. Hindi kita pinagtatabuyan dahil divorce ka. Isa kang mabait at kahanga-hangang babae. Kasalanan ko kasi natatakot ako na baka hindi ko maibigay ang gusto mo. Ang gusto ko ay simple lang, tumingin si Samantha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha at namumula. Isinuko ko ang buhay na gusto ko 30 taon na ang nakalilipas at namuhay sa paraang gusto ng iba na mamuhay ako, ngunit ngayon alam ko na hindi ito mahirap. Simple lang naman talaga ang gusto ko. Huminto si Kennedy, nagbaba siya ng tingin at tumawa. Hindi ko kailangan ng luho. Ang kailangan ko lang ay katatagan, isang simpleng ngunit masayang pamilya na may asawang makakasama ko habang buhay. Lahat ng tao ay gustong magkaroon ng kilig noong bata pa sila, ngunit napagtanto ko na ang kaligayahan ay pagkakaroon lamang ng mga pangunahing bagay pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Mukhang simple at mapurol, pero at least kasama ko ang asawa at mga anak ko. Ang pagiging simple na ito ay maaaring mukhang mapurol, ngunit ito ang nais ko. Pumasok na si Samantha sa sasakyan. Tumayo roon si Kennedy at pinagmasdan ang sasakyang papalayo habang mukhang malungkot. Kabanata 988. Pagbalik ni Kennedy, nabangga niya si Maisie at nagulat siya. Bakit ka nandito, Zay? Naglakad si Maisie papunta sa kanya. Tito Kennedy, ano ang tingin mo kay Tita Samantha? Narinig niya ang usapan nila. May nangyari sa kanilang dalawa, at iyon ang dahilan kung bakit sila umiwas sa isa't isa. Hindi umimik si Kennedy. Napabuntong hininga si Maisie. Kung wala ka talagang feeling sa kanya, you should tell her sooner than later. Gayunpaman, kung pareho ang nararamdaman mo, sa palagay ko dapat kang maging mas matapang. Napalingon si Kennedy at dahan-daang sinabi, hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko. I've always been focused on work and never thought about getting married or if I can really do that, taking care of my family and career. Si Samantha ay isang mahusay na babae. Nagkaroon siya ng bigong kasal, ngunit hindi ako nagkaroon kahit isa. Hindi ko maipapangako na mabibigyan ko siya ng katatagan, at siguradong hindi ko masisiguro na hindi ko siya bibiguin. Natatakot ako na baka mabaigo ako. Napangiti si Maisie. Paano mo malalaman na mabibigo ka kung hindi mo susubukan? Natahimik si Kennedy. Napangiti na naman siya. Walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta ng kanilang pagsasama at kung ano ang kailangan nilang harapin, ang mabuti o ang masama. Ngunit paano mo malalaman ang resulta kung hindi mo sinubukan? Nabigo ang kasal ni Tita Samantha, ngunit umaasa pa rin siya sa kaligayahan. Tio Kennedy, karapat-dapat din ito sa'yo. Natigilan si Kennedy. Hindi niya akalain na may mas bata pang magbibigay sa kanya ng mga aral sa buhay. Walang magawa siyang ngumiti. Masyado akong naging malupit sa sarili ko. Okay lang maging harsh. Naniniwala akong gagawin mo iyon dahil gusto mong alagaan ng mabuti ang iyong pamilya, at magagawa mo iyon. Tinapik ni Maisie ang balikat niya. Ngumiti din si Kennedy. Nagpalit ang mga bata ng bagong damit para sa Winter Festival, at binigyan ni Nicholas ng kaunting regalo ang bawat isa sa kanila. Salamat sa regalo, Lolo. Isang matingkad ng ngiti ni Daisy na may hawak na regalo. Nang bigyan niya ng isa si Maisie, ngumiti siya. Hindi na ako bata, Dad. Itinulak ni Nicholas ang regalo sa kanyang kamay. Kunin mo. Hindi pa kita nabibigyan ng regalo dati. Hinawakan ito ni Maisie sa kanyang kamay at hindi alam kung paano magre-react. Pinapanatili siya ni Nolan. Wala ka rito 3 taon na ang nakakaraan, kaya kunin mo na lang. Hindi naman siya kayang tanggihan ni Maisie, kaya tumango siya at ngumiti. Salamat, Tay. Sa sandaling iyon, pumasok si Mr. Cheshire. Sir, may mga bisita po tayo. Kinuha ni Nicholas ang tasa ng tsaa at tinanong kung sino ang mga bisita, kaya sumagot si Mr. Cheshire. Si Elder Master Clifford mula sa Octavia. Huminto si Nicholas at tumangala, Clifford from Octavia. Wala siyang maalala na nakabangga niya ang Cliffords ng Octavia. Tumingin si Nolan sa kanya. Dad, maiintindihan mo kapag pumasok siya.
Tumango si Nicholas. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok si Thomas kasama ang mga bodyguard at si Jackie. Nakapagtataka, ang mga bodyguard ay may dalang malalaking regalo. Tumayo si Nicholas at magalang na binati sila, napakalaking sorpresa para sa pagbisita ni Mr. Clifford sa amin, at nagdala pa kayo ng napakaraming regalo. Ngumiti si Thomas, ang mga ito ay dumating ng huli. Nalaman ko lang na in-laws tayo after so many years. Nagulat si Nicholas, in-laws. Kabanata 989. Sinusubukang magpaliwanag ni Nolan nang tumakbo si Daisy pababa ng hagdan. Great-grandpa. Natigilan si Nicholas nang marinig niyang tinawag ni Daisy si Thomas na great-grandpa, at nagtatakang tumingin kay Nolan. Tumango si Nolan. Tama, tatay. Si Elder Master Clifford ang ama ni nanay. Nilingan sila ni Maisie at biglang naalala na sinabi ni Nolan na baka maging magkamag-anak tayo, at napagtanto niyang iyon ang ibig niyang sabihin. Si Thomas ang ama ni Natasha, ibig sabihin si Natasha ay isang Clifford din. Umupo sina Thomas at Nicholas sa gitna ng silid at nag-usap. Noon nalaman ni Nicholas na ang ina ni Natasha ay kapatid ni Madam Knowles at hindi ulila si Natasha. Sa halip, inatake si Simone sa lalong madaling panahon matapos siyang ipanganak. Inampon ni Madam Knowles si Natasha, alam kong sino siya. Si Madam Knowles ay umibig kay Sam Knowles, ngunit napilitan siyang pakasalan ng kanyang ama. Inampun niya si Natasha, itinago ang kanyang relasyon kay Simone, at ginamit ang impormasyon tungkol sa kanyang anak upang gawing pawn si Thomas sa kanyang balak na paghihiganti. Napabuntong hininga si Thomas, kung alam ko na ang aking anak na babae ay kasama ng mga Knowles, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang maibalik siya upang hindi na siya dumaan sa anumang malungkot na pagtatagpo. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Nicholas na si Thomas Clifford ang kanyang biyenan. Naalala niya na noong iminungkahi niya kay Natasha na tulungan itong makipag-ugnayan muli sa kanyang pamilya. Malungkot na ngumiti si Natasha at sinabing, kung gusto nila akong hanapin, ginawa na nila ito. Hindi naman sa ayaw nila. Naligaw lang sila at pinalampas ang pagkakataong gawin ito. Pumasok si Maisie sa looban, at tinawag siya ni Jackie. Huminto siya at dahan-daang lumingon. Mr. Clifford. Oh, sino ka sa akin ngayon? Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba at nag-isip. Nakababatang pinsan. Natigilan si Jackie sa salitang younger. Inayos niya ang salamin niya. Naalala ko magkasing edad lang tayo. Ngunit si Nolan ay iyong nakatatandang pinsan, at ako ay kanyang asawa, kaya hindi ba ako ang iyong nakatatandang pinsan? Sa puntong iyon, napangiti si Maisie. Kaya hindi masamang tawagin kitang nakababatang pinsan, di ba? Huminto si Jackie at nilagay ang mga kamay sa bulsa. Hindi ko malalaman ang tungkol dito kung hindi sinabi sa akin ni Lolo. Nakakatuwa na ang anak na hinahanap ni Lolo ay ang ina ni Nolan. Oo, walang nakakaalam. Tumingin si Maisie sa mga sanga na walang dahon sa looban. Sa palagay ko lahat ito ay bahagi ng kapalaran. Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, tayo pala ay magkamag-anak. Kung hindi pa namin nakilala sina Knowles at Tristan, hindi namin malalaman ang tungkol sa relasyon ni Natasha at ng Cliffords. Katulad na lang kung paano kung may makilala akong iba imbes na si Nolan, hindi ko alam kung saan ako haantong at kung ano ang magiging takbo ng buhay ko. Sinundan ni Jackie ang linya ng kanyang paningin at tumingin sa puno sa malamig na hangin. Ang isang simpleng pagpipilian ay madaling baguhin ang kinalabasan ng mga bagay at ang takbo ng mga kaganapan. Kung hindi ko piniling magbago all those years ago, I would still be that chubby boy that people look down. Tumingin sa kanya si Maisie, nagtaas ng kilay, at ngumiti. Napaka-melancholic mo. Curious talaga ako kung bakit ka nanatili sa Baseburg. Akala niya noong una ay sinusubukan ni Jackie na makialam sa mga gawain ng Knowles, ngunit hindi niya ginawa. Ang mga mag-aaral na nag-aral sa mga pribadong paaralan sa Baseburg ay karamihan ay mula sa mga mayayamang pamilya. At si Zeta ay nagmaneho ng kanyang sasakyan sa kanilang pribadong paaralan noong Pasko upang isipin ng mga tao na ang kotseng ito na may dayuhang plaka ay pagmamay-ari lamang ng isa sa mga magulang. Kabanata 990. Marahil ay may sariling dahilan si Jackie sa pananatili sa Baseburg. Biglang naalala ni Maisie na nakabunggo si Zeta sa restaurant at sinabi ng huli na makikipagkita siya sa isang kaibigan. Ikaw ba ang kaibigang kasama ni Zeta sa restaurant noong araw na iyon? Lumingon sa kanya si Jackie. Bakit? Nag-cross arms si Maisie at sinabing wala lang, saka idinagdag, si Zeta ang inayos ni Madam Knowles para makalapit kay Mr. Knowles. Hindi mo ba alam? Pagkasabi niya noon, nagtaas siya ng kilay at ngumiti.
Hindi ka nakikialam sa mga gawain ng mga Knowles, ni hindi ka nagtanong kung bakit hiniram ni Zeta ang sasakyan mo. Maaari kang magpanggap na ignorante, ngunit dahil pinahiram mo sa kanya ang iyong sariling kotse nang walang tanong, nangangahulugan ito na napakalapit mo. Karaniwang pinapahiram lang ng mga tao ang kanilang mga sasakyan sa mga taong pinagkakatiwalaan nila at may magandang relasyon. Kung hindi, papahiramin ba sila ng kanilang mga sasakyan? Humalaklak si Jackie. Isa ka bang imbestigador? Nagkibit-balikat si Maisie. Nililipad ng hangin ang huling dahon sa puno habang si Jackie ay tahimik at pinag-uusapan si Zeta. Si Jackie ay isang chubby boy na hinamak ng mga tao noon sa paaralan. Kahit na sa loob ng 3 taon sa high school o pagkatapos makapasok sa Universidad ng Yarramore, nagkaroon siya ng matataas na markang ngunit naging conscious sa sarili sa kanyang hitsura, kaya nag-aral siyang mabuti at hindi kailanman inisip na makipagkaibigan. Tinanong ni Maisie kung walang pakialam ang kanyang ama o lolo. Ipinaliwanag ni Jackie na mayroon silang panuntunan sa kanilang pamilya. Upang maging isang karapat-dapat na tagapagmana, kailangan nilang maging independyente kapag sila ay 16 na taong gulang at hindi pinapayagan na umasa lamang sa kanilang pamilya. Kailangan nilang lutasin ang kanilang sariling mga problema maliban kung ito ay isang nagbabanta sa buhay. Nangangahulugan ang panuntunang ito na sa sandaling ang isang batang lalaki ay 15 taong gulang, kailangan nilang lumabas at mabuhay sa kanilang sariling paraan. Sila ay lumang pera, ngunit alam ng lahat kung gaano kahirap na makarating doon at mas pahalagahan ang kanilang mga kayamanan. Ibang-iba ito sa ibang mga lumang pera na pamilya na hahayaan ang kanilang mga inapo na sayangin ang kanilang kayamanan. Si Thomas ay naging inspirasyon ng mga elder sa pamilya. Umakyat ang kanyang ama mula sa mga slums, at ng oras na niya, kinailangan niyang iwan ang pamilya nang siya ay 16 na taong gulang at ipinatawag lamang pabalik kapag oras na para manahin ang negosyo ng pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit naging madilim ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ni Jackie sa 3 taon nilang magkaklase. Sinabi niya na noong panahon niya sa Universidad ng Yarramore, bukod pa sa kanyang scholarship, kailangan niyang magtrabaho habang siya ay nag-aaral. Nakilala niya si Zeta habang nagtatrabaho siya ng part-time. Chubby pa siya noon at wallflower, pero hindi siya tinawanan ni Zeta dahil sa itsura niya bagkus ay sumama siya sa gym at pinalakas ang loob niya. Inabot siya ng 1 buong taon upang maging fit sa pamamagitan ng pagpunta sa gym. Natigilan ang kanyang mga kasama sa kurso sa kanyang 180 na pagbabago, at maging ang mga hindi pa nakikipag-usap sa kanya ay nagsimulang lumapit sa kanya. Ang pagkakaibigang natamo niya pagkatapos magpalat ng kanyang hitsura ay tiyak na hindi kasing sinsero ng pagkakaibigan nila ni Zeta. Isang napakalaking biyaya sa kanya ang isang babaeng hindi nag-discriminate sa kanya base sa kanyang hitsura noong nasa ibang bansa siya at nagbigay ng lakas ng loob at suporta sa kanya. Napatingin si Maisie kay Jackie. Kung ganoon nga, bakit hindi ka nakipag-date? Tumango si Jackie ngunit mukhang malungkot. Sabi mo nagtrabaho siya kay Madam Knowles at kilala niya si Lolo, kaya alam niya kung sino ako. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Zeta ay dahil alam niya kung sino siya. Napabuntong hininga ulit si Jackie. Maaaring naisip ko na ito ay kapalaran kung hindi dahil doon. Nagtapat siya sa akin tungkol sa paglapit sa akin dahil alam niya kung sino ako, ngunit hindi niya ako balak gamitin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na patawarin siya at sinabi sa kanya ang nararamdaman ko, pero tinanggihan niya ako.